Buy the dip setup sa 4-hour time frame, spotted, mga titos and titas. Ito po ang chart ni Bitoy sa 4-hour time frame. Niretest natin tong green box. So sabi natin kahapon dapat ay hindi niya i-violate yung green box na yan. Yan po yung breakout area and then niretest natin. So hindi nga niya binviolate. Ang maganda niya, nagbigay pa siya ng buy the dip setup kasi meron na tayo ng green cloud, may green dot na tayo. Yung long green candle natin naging present din after that dip. No? So, kung pumasok yung mga TIPI traders natin dyan sa area na yan, most likely yung iba nakatipi na. Okay, nakatipi na nung hinataw yan, about 91,000, 91,300 area. And usually, sa ganitong setup po, ang stop loss dito, yan, sa low nitong entry candle mo, pwede ring sa body, but knowing Bitcoin kasi kayang magwasiwas niyan no? Kayang tagusin yan, tapos hugutin din uli. So better you put your stop loss somewhere here sa area na to kung pumasok po kayo. Alright, so ngayon, magkakaalaman tayo mamaya non-farm payroll, ano ang magiging galaw ni Bitoy. You have to understand that sa one-day time frame, valid pa rin yung sell on rally natin. So for me, mas malakas pa rin yung one-day time frame no? Kesa dun sa 4-hour kasi mas malaki, mas longer time frame yon. So, most likely, ito pong buy the dip setup na to ni TIPI sa 4-hour time frame is already completed. So, congratulations sa mga TIPI traders natin na nakatake profit. And then, tonight, waiting game tayo dahil meron tayong non-farm payroll na data na lalabas ng 9.